Youth Your Dreams. So I think marami na tayo niyan eh. May mga na-attend na kayo. Meron tayo live every day sa Facebook, sa main office, naka-live yun. Pwede rin kayong meron din, sometimes yung Team Warriors, meron din, di ba? Tsaka yung sa Team Reborn, Team Gravity, may mga basic trainings din. So yun, lahat attendan nyo kasi mentors. Yun yung mga ah ingredients to start the business. Habang ginagawa nyo siya, kailangan na iintindihan nyo talaga siya. Paano gawin? Now, yung aking topic is more on, siguro, mas maintindihan pa natin deeper, bakit natin gagawin yung business. So, dito po ako magsa-start sa question na to. Kasi I also asked myself, sabi ko nga po sa inyo, I started here, wala akong idea sa negosyo. So, I attended trainings, I listened to my mentors, lahat ng sabihin niya, ginagawa ko lang. Hindi na ako nagre-resist kung ano pang sabihin, hindi ko na nire-reject. Basta gawin ko na lang kasi mas alam nila to. So, mas madali para sa atin yung gawin na lang yung nagawa na. 'Di ba? Kaysa mag-iisip ka pa anong gagawin, mag-reinvent ka pa or papahirapan mo pa yung situation wherein meron naman ng sistema, gagawin mo na lang, kokopyahin mo na lang. So, yes, mentor attitude. And also, setting goals kasi mahirap naman na walang direction, 'di ba? Yung ginagawa mo, parang napapagod ka lang. Nag-invite ka, nag-share ka, nag-just for you, give me five. Tapos after that, ano na, may mga kumita na nga dito, ang laki na ng kinita. Hindi pa rin sila happy. Hindi pa rin nila nakikita to na gagawin nila tuloy-tuloy. Kumbaga talagang na-try lang, kumita lang, tapos wala na. Kasi walang direction. Kaya importante din na may sineset tayong targets, mayroon tayong mga, alam mo yun, may mga gusto tayong makuha dito. But anyway, dumediretso na ako sa topic. Okay. So ito yung question ko din talaga sa sarili ko. When I was starting, um, do you want a long-term business? Siguro hindi sayang worldwide. Kung i-imagine mo na magne-negosyo ka, magtatayo ka ng negosyo, traditional man yan or sa IAM, di ba? Gusto mo ba siya long-term o panandalian lang? So, yung question na to is very important for everyone here dito sa atin, no? Sa Zoom na to, sa lahat sa atin, napakahalagang tanong to sa sarili mo. Okay? Kasi dito mo malalaman hanggang kailan ka hahataw, hanggang kailan mo gagawin. Okay? So, if yes ang sagot mo, tutuloy natin. And pag-usapan natin yung business na ginagawa natin, itong I Am Worldwide Business. And yes, I believe aware naman tayong lahat. Network marketing po si I Am Worldwide. Kapag nga nag-IBP na ako, diretsahan na yung networking, di ba? Ah, Home of Hope, H for Health, opportunity para hindi ka lang gumagastos sa health mo. May prosperity program. Ito po yung networking side ng business. Nasabi ko na, business po ito, networking business siya. Optional naman kung gagawin mo. Pero pag gawin mo, marami kang matutulungan, everyone. No? Students to senior, lahat matutulungan mo. Kasi may networking system which nakakatulong sa iba. Now, network marketing business po si I Am Worldwide. Paano gagana ang isang network marketing business? Sabi po dito, it works if you build network or if you build a community. So, hindi lang to recruit na magparami ka lang na network, mag-direct ka lang, mag-just for you, give me five. We are also creating a community. So, when you say community, may plano, may goal, merong agenda, 'di ba? Meron tayong mga nasa ibang bansa, right? Uso po, 'di ba, yung may groups, 'di ba? May group kayo diyan na Filipino community. Yan.
So, sa Filipino community, kasi naka-attend na ako ng event ng isang Filipino community sa USA. Yung first time ko po pumunta ng USA, may isa kasing member doon. So, may event sila, parang magkakaroon sila ng parang Mrs. Filipino, ganyan-ganyan, doon sa Connecticut, doon sa kanilang city. So, umattend ako doon kasi magpe-present kami ng barley. Tapos, ang haba, ang tagal. Yung akala mo, event-event lang. Hindi, may program sila, may agenda sila, meron silang fundraising, meron silang ganito. May purpose. Yun po yung ginagawa natin sa I Am Worldwide. No, may purpose. Bakit tayo nagbi-build ng team? So, hindi lang dahil sinabi ng mentor mag-build ng team, mag-recruit, mag-refer. Hindi. Kailangan maintindihan natin na mag-work ito and maganda ang kapalit kapag nag-build tayo ng network and community at the same time. Ibig sabihin, may program to. Okay? And it should be intentional. No? Ngayon, kapag ayaw nyo siya, ayaw nyo ng long-term business, ayaw nyo naman si I Am Worldwide, it's okay. No? Pero inform mo yung mentor mo para hindi kanya kukulitin. Sino bang gustong kinukulit? At sino bang gusto nangungulit? Di ba wala? So, kailangan now pa lang, decide ka na. Do you like to do this? Do you want to do this or hindi? Kasi pag product use ka lang, magpa-product user ka lang, salamat sa'yo kasi nakakadagdag ka sa Unilevel. Nakakadagdag ka sa income pag may product movement. Pero never ever say na kumikita kami dahil sa'yo kasi 'di ba, nagne-network kami. Kaya kami kumikita. Ikaw, kung nagpa-product use ka lang, paano ka kikita? Right? So, meaning, kaya ko siya sinishare, kung ikaw ay kinukulit ng mentor na magganto tayo, may plan tayo, mag-build tayo, gusto rin niya ikaw kumita. Kasi that's how the system works. Alright? Now, so hindi lang to income na simple lang, small business. No, this is a big business. Sabi nga, kapag malaki ang network mo dito, malaki din ang income mo. Okay? So pag maliit pa yung income mo, ibig sabihin, maliit pa yung network mo, maliit pa yung grupo. Now, if you want a big income, which is wala naman po yatang ayaw ng malaking income dito, meron ba? Meron po ba dito sa Zoom na ayaw kumita ng malaking income? Gusto nyo maliit lang? Yan, o. Hindi na tayo mag sisinungaling sa sarili natin. Gusto natin ng malaking income. And it's not about the money. Sabi nga, it's not always about money. 'Di ba? Kasi kung money-money lang, kung pera-pera lang, ay na marami sa labas na pwedeng gawin. Maraming mga illegal. Huwag ka lang mapapahuli. Ang bilis nun. Easy money, fast money pa. Big income pa. 'Di ba? Pero dito po kasi sa business natin, it's not about money. It's about the value. Anong magagawa nung big income mo? 'Di ba? Anong pwedeng gawin niyan na pagbabago ng buhay mo at ng family mo? Right? And hindi lang sa'yo. Sa ibang tao din, pwede ka pang makatulong sa charity, di ba? Ang daming pwedeng magawa na malaking income. Kaya nga, di ba yung mayaman lalo, kasi gusto nilang yumaman. Gusto nila dumami yung pera nila because they know they can do a lot of things dahil sa money na yun. No, wag lang sanang sama-samang bagay. Pero kasi ang maganda sa I Am Worldwide, ang gusto lang natin maganda eh. Ang gusto lang natin makatulong eh. 'Di ba? So, we want big income. Kaya the main goal is talaga magpalaki tayo ng network or community. And then, ang dami naman. Oo, kasi hindi pwedeng hindi makumpleto 'tong mga ments. Kasi wala, mapuputol ang network marketing business, hindi gagana, hindi siya magtutuloy-tuloy, long term tayo. So, aside from
kailangan mo mag-build ng network, ng community, intentional, kailangan mapalaki mo yung network para lumaki income. Also, relationship keeping din ito versus money making. Kasi kung money making lang, magparami ka lang na magparami, hindi siya tatagal. Pero if you have relationship keeping ways para, alam mo yun, you get along with people, yung mga nade-direct mo, nakikilala mo din, nasasama mo sa family, sa community, sa team, and then kumbaga, may deeper connection kayo. Yun, may keeping kasi yung keeping it's more on how do these people stay, 'di ba? How do they stay? Ano ba yung mga pwedeng gawin? Which is communication, meron 'yan. Hindi nawawala yung communication. Okay? So, kapag kinakausap ka ng mentor, nag-i-invite siya sa'yo na mag-coaching tayo or usap tayo, planning tayo, that's relationship keeping. Kasi sa totoo lang, pwede namang hindi na tayo kausapin ng mentors natin. Pagka-join natin, bala na tayo, kanya-kanya na tayo. Magsarili ka na lang ng training, ang dami namang video sa Facebook, aralin mo na lang mag-isa. Pwede yun Kasi sa ibang company, marami namang nagiging successful, walang mentor. Actually, dito sa Ayang Worldwide, may mga ganon, wala na yung mentor nila. Pero, okay naman sila. 'Di ba? So, we're so blessed kapag nandiyan yung mentor mo at nakungulit, 'di ba? Nangungulit tapos ang daming gustong turo sa ang daming alam mo 'yun, ah magbibigay ng time, mag-invite ka lang siya kakausap, 'di ka na napagod. Pag nag-join 'yun, sa'yo naman yung commission, sa kanya points lang 'yun. 'Di ba? Sa'yo yung direct refer, sa'yo yung just for you give me five, siya points lang makukuha niya dun. And syempre, the goal is dumami network. Kaya talaga nandyan to support. It's not about the money na kikitain niya. Sure na yun Nasa, ano na yun nasa compensation plan na yun. But the reason is, we are a relationship keeping business. Alright? So, first bullet pa lang. Are we learning, mga mentors? Yan. Next po. Okay. So, etong I Am Worldwide ay magbibigay sa atin ng active and passive income. Both. Pero, to compare the active income and passive income, hindi po siya pwedeng isa lang. We cannot expect to have passive income if we don't start on creating an active income. Ano po bang difference? Si active income, pag may ginawa ka dito, kikita ka. And if you stop, wala na din. Wala rin kita. Si passive income, simulan mo yung active income mo and pag na-establish na yung network or nagkaroon ka na ng community, gumagana na yung compensation plan kahit wala ka nang gawin, that's what you call passive income. Kumikita ka na less na yung effort mo or wala ka ng effort masyado. That's passive income. Ngayon, the passive income, hindi siya automatic nangyayari at hindi rin po siya forever. Kaya kailangan may alalay yan ng active income. Tuloy-tuloy pa rin ang active income. Or sa start po, hindi pwedeng mawala si active income. And if you ask me why, kasi po, ano siya ah, paano ba yung tamang term? Waste of time, tama ba? Hindi maximize, ayan, hindi pala waste of time. Hindi naman talaga mawa-waste yung time. Ano lang, hindi maximize yung time mo. Kasi, example, may ganito kasi tayong experience before, even me. I started, ako po kasi hindi ako malakas mag-direct. Pero, pag nag-direct ako, I make sure na yung na-direct ko, may mangyayari dyan. Kasi bababaran ko talaga yan. Iba-body system ko, talaga tututukan ko, tuturuan ko, hanggang kumita, hanggang matuto, hanggang maging magaling siya in this business. So,
Ganyan po ako nag-start. Nag-direct ako, tinuro ko sa kanya lahat, duplicate, lahat-lahat hanggang naging matuto siya, naging magaling siya, kumita siya, nagka-result siya. Nagkaroon tayo ng tuloy-tuloy na income from that kasi nagtuloy-tuloy din yung network niya. Okay? Pero mabagal po yun. Okay? Mabagal yung ganun. Kung sa kanya lang ako nagtutok, kung sa kanya lang ako nagbigay ng time, dapat pala sabay. So, habang tinuturuan ko siya, nagde-direct pa rin ako dapat. Ganun po siya. Kaya right now, just to let you know, kaya hindi tayo makapag-black diamond. O, di ba sa inyo ako nag-ano? Sa inyo ako nag-confess. Ayan. Kaya tayo na-stay na sa blue diamond. No? Hindi na tayo makatalon ng black diamond is because kulang tayo ng direct na magaling or mag-focus sa network. Ang mga directs ko na bago is most of them starting pa lang, inaaral pa lang, hindi pa talaga alam mo yun, plus mostly product using. So, kahit ako may ganun na, imagine. Kaya kailangan tayo, pare-pareho, continuous active income, continuous sa pagdidirect. And hindi lang sa pagdidirect, di ba? Ano ba yung mga active income natin? Pag nagdirect ka, or nag-refer ka, meron kang wholesale package commission, may direct referral commission ka, may just for you give me 5. Ito yung mga control mo na income. Pag team sales, sales match, yan yung may sa team na sa passive income na yan, kung gagalaw sila, 'di ba? Also, selling. Yan, product selling, active income din yan. So, dagdag din yan aside dun sa kinikita mo sa pagdedirect, sa just for you, give me 5, di ba? May selling pa tayo. So, ang daming ways para kumita. Sa totoo lang. Anything that you can control to earn here in I Am Worldwide, active income po. So, dapat tuloy-tuloy lang siya. Kasi imagine, sa pagbebenta ng product, yung buyer mo, pwede rin niyang mag-network. 'Di ba? Hindi mo masasabi. Kaya dapat everything na lahat yun talaga tuloy-tuloy tayo ginagawa siya. And then the passive income, again, mangyayari siya pag na-establish mo na yung network, kapag nakapag-duplicate ka, 'di ba? Kapag yung direct mo, nagde-direct din, nagte-training lahat, natututo, nagtutuloy-tuloy. Okay? So yan po yung active and passive income. Ngayon, dito po sa negosyo sa I Am Worldwide, sa network marketing, hindi siya investment na scheme. Okay? Hindi siya yung investment scheme na maglagay ka lang ng pera, tutubo na yan, kikita na yan. Hindi po siya ganun. Dito po, yung pera mo, kailangan mo siyang trabahuhin. Kailangan mo siyang i-work out. Business talaga siya. Just like traditional business. Ang difference lang, non-traditional tayo, wala tayong overhead. 'Di ba? Wala tayong renta, pasweldo sa tao, hindi natin kailangan yun. Basta, importante dito, gagawin mo yung business. Kasi pag may action ka sa negosyo, magkaka-result ka. Pag wala kang action, walang result. So, meaning, kung walang income, ibig sabihin, wala tayong ginagawa. Ganun lang po siya kasimple. So, hindi natin pwedeng isisi to sa mentor natin, sa nag-invite sa atin, sa kapitbahay mo, sa jowa mo, sa pamilya, sa nanay mo, 'di ba? Maraming kasing pwedeng maghadlang sa iyo, maraming discouragement or rejections. Pero hindi kasi pwedeng i-blame dun lahat. Okay? Yun lahat yun, those are just tests if magkakaalaman, dyan magkakaalaman if tutuloy ka or hindi. Kaya dapat yan, ititreat mo lang siya na, alam mo na, part lang talaga siya as we start the business or as we do the business. Alright? Yan. So, next bullet. Okay. I Am Worldwide Business is asset ba to or liability? Yan. So, alamin natin siya. Asset, sabi dito, it will put money back. It will put money in. Liability, it will put money out. Okay. So, if ang tingin mo kay I Am Worldwide, gastos, then it will become gastos.
Okay? Pag nakikita mo siya na, ay, nagsasayang ako ng oras dito instead na ganito, ganyan. 'Di ba? O kaya naman, ay, pinaglalabas ako ng car, gastos yun. Hindi naman ako, di ko naman kailangan yun. Ay, kailangan ko na mag-upgrade sa sports car. Naku, mahal yun, gastos yun. Liability ang tingin mo sa business. Pag ganun. And yes, mapapagastos ka talaga, mahihirapan ka talaga. However, if asset ang tingin mo, sayang worldwide. Example, naglaan ka ng oras sa training, naglaan ka ng oras sa mga, kung nasa Manila ka, babiyahe ka, magbabayad ka ah, ano to, hindi na kasi nagko-commute, no? Pamasahe, ayan. Magbabayad ka ng pamasahe, di bibili ka pa ng pangmeryenda, ang gastos. Pero kung tingin mo, ay lahat to mababawi ko naman. Especially pag attend ko ng training, may matututunan ako, magagamit ko sa business, ma-apply ko, pwede akong kumita. Okay? Or naglabas ka ng car, nagbabayad ka monthly kasi hindi mo pa naman ma-fully pay. So naka-loan pa lang. So nagbabayad ka ng amortization. Ngayon, kung tingin mo, dahil nagbabayad ako dito, kailangan mag-produce to ng pera. So gagamitin ko yung car. Kasi yung car is just a tool. Hindi pa yan yung pangarap natin. Tool lang yan. Sabi nga ni VP, lever. 'Di ba? Leverage para mapadali yung business. Para mapadali mo gawin yung business. So, tool lang siya. Ngayon, if tingin mo asset, then maximize mo. Gamitin mo yung sasakyan talaga kasi kailangan niya mag-produce ng income pabalik dahil naglalabas ka ng pambayad amortization. Ang good news is, up to 5 years lang naman yung amortization, lalo na kung talagang 5 years mo. At least after 5 years, sa'yo na. 'Di ba? Tapos na. May napuntahan yung pera mo. Kesa gumagastos ka, wala ka namang car. After 5 years, gumastos ka lang. Wala namang anything na napuntahan yung money mo. 'Di ba? Ang tawag po doon, reinvestment. So, mamaya tutuloy natin yung about reinvestment. So, clear tayo dito. Asset versus liability. Itong IAM Worldwide, magpo-produce ng income. Pabalik sa sa bank account mo, sa bulsa mo, sa wallet mo. Okay? Yun siya. Kapag yun ang tingin mo, then it will put money to you, to it back to you, to your bank account, to your wallet. Okay? Next, ito pa yung maganda dito sa I Am Worldwide, eh. No? Napapamana. Nakakatuwa kasi para lang din talaga siyang yung mga negosyo na, alam mo yun, usually sa Chinese, di ba? And traditional businesses, pag successful na, pwede mo pamana sa anak mo. Sabi nga ni Uhuru Kenyatta, di ba? Mas maganda mag-business ka kasi mapapamana mo talaga sa anak mo, sa family mo. And ang maganda dito sa I Am Worldwide, yung ginagawa kasi nating long term, may passive income, may residual income. Na pag dumating yung time na kahit tulog ka na, kahit tulog ka, may pumapasok na income. Dadating kasi yun eh, mangyayari kasi yun, wala tayong choice. 'Di ba? And yes, if you build a network here, you build a community here, palaki mo yung network mo, malaking income talaga kapalit. And also, if you perform and do your best in the business, hindi ka lang mahataw ka lang, nagne-network ka lang, nagbe-build ka lang. You're also aiming for, excuse me, higher ranks and bigger results, 'di ba? Lahat naman 'yan mapapamana. Example, ranking. Ano po ba yung pinakamataas na rank dito sa atin sa I Am Worldwide? So far, 'di ba, Crown Alpha Mentor. Kasi sabi ni Pres, pag nalagpasan 'yan, pwede pa yang tumaas eh. Ganun ka generous, no? Tataasan pa niya talaga. Meaning,
lalaki pa yung potential income ng business. Kasi yung account natin, pag na-reach natin yung Crown Alpha Mentor, di ba magkano yung ano niya, potential income niya, maximum sa sales match? Uh, per week, di ba 3 million pesos per week? Times 4 weeks, isang buwan, 12 million pesos per month. And imagine, passive, di ba? Hindi mo naman yan, sabihin na lang natin, pag na-reach natin yan, yung Crown Alpha Mentor, ganun na karami yung tao sa ilalim ng organization mo, ganun na karami yung pumasok na tao, lalo na pag organic yan lahat, ibig sabihin magne-network lahat, hindi lang product user. Ngayon, sabihin na lang natin, di ba kasi kailangan i-maintain yung ano, RQV. Umabot ka na ng Crown Alpha Mentor. Sabihin na lang natin kinulang yung RQV, at least babagsak ka lang ng below Crown Diamond, mga ganyan. Malaki pa din yun. 'Di ba? So, ayun yung goal natin. Kaya tayo nagre-rank up. Kasi pag na-reach natin pare-pareho yung Crown Alpha Mentor at talagang na-maximize natin yung 3 million pesos per week or 12 million pesos per month passive income, anong magagawa ng 3 million pesos mo sa isang linggo? 'Di ba? If you just imagine that, na dumating yung time na yan na yung rank ng account mo. And kung maganda nga sana, kung natin patagalin. Kung natin paabutin na mag senior citizen tayo bago mangyari yan. Kahit ako sobrang pressured ko talaga, sabi ko, ay nako, paano ba talaga to mapukpok, matwist, malagay ko nga, kung pwede lang ilagay mo yung utak mo, yung vision mo dun sa direct mo, di ba? Para same na kayo. Di ba? Pero hindi eh, kailangan mo i-work out eh. Pero pag dumating yung time na yan, na yung account mo, Crown Alpha Mentor na, 3 million pesos per week na, grabe, di ba? Gaano ka-confident sa buhay mo nung time na yon? Kasi alam mo, may maiiwan ako. Mapapamana akong maganda. 'Di ba? Eh, yun naman ang goal natin lahat. Kaya, mga mens, yung ranking, wag mo lang siyang basta tingnan na rank kasi para yan sa pangalan mo, kasi para yan sa may poster, kasi para sa team yan. Well, everything naman na yan is, yes, totoo naman. Pero at the end of the day, what's the purpose? Ba't ka nagra-rank up? Kasi sabi ni mentor, kasi para mag-rank up siya. Eh, matik yun eh. Wala naman tayong magagawa, system na siya. Pero, mali yung ganong thinking. Kailangan ang thinking mo, kaya ka nagre-rank up. Bonus na lang yung tulong sa mentor, bonus na lang yung poster, yung influence, syempre, para credible tayo sa negosyo. Alam nila, ginagawa natin, nagbe-build tayo, di ba? Bonus na lang yun. Pero ang pinaka-purpose talaga natin is again, dahil napapamana siya. Di ba? At the end of the day, sino bang magbe-benefit? Para saan mo ba ginagawa yung business? Di ba sa family mo? So alam nating lahat, maiiwan tong account na to kanino? Sa family natin. Tama? Sa anak natin. Tama? So, huwag ka mag-hold back. 'Di ba? Huwag mong isipin yung mga distractions. Kailangan talaga dire-diretso tayo. Ranking, sabi nga ni Mentor Maris, is the key. No? Ang daming key. Key saan? Key sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. And again, Crown Alpha Mentor ang target natin. 3 million pesos per week. Nako, baka pagdating ng time na yon, maliit na lang ang 3 million pesos. Kasi ang 1 million ngayon, maliit na lang. 'Di ba? Yung inflation rate, di naman natin nakokontrol. Kumbaga, tumataas siya ng tumataas, hindi naman tayo, wala naman siyang pakialam sa atin. Wala siyang pakialam kung anong trabaho mo, kung magkano kinikita mo, kung magkano net worth mo, kung okay ka na ba sa business. Wala siyang paki. Tataas at tataas ang inflation rate, tataas at tataas ang bigas.
ang gasolina, ang mga pagkain at kung ano-ano pa, tataas talaga ang presyo. Lahat. Hindi lang bilihin, pati yung renta mo, parking, 'di ba? Lahat tataas eh. Ngayon, anong gagawin mo? 'Di ba? So tayo, ang control lang natin is hindi man tayo nagmamadali, bibilisan natin. Bibilisan nating hatawin yung business, bibilisan nating kumita ng maganda dito by building our network ASAP. 'Di ba? Wag na nating patagalin. Mag-build na tayo, mag-rank up na tayo, mag-goal, mag-set tayo ng goal para pareho. And may time frame dapat tayong masunod. Kasi time is running, it won't wait for us. Diba? Napaka-special mo naman pag inintay ka ng oras. Sige, intayin kita up to 10 years. Okay? So, yan. Build your big network the right way. So, hindi lang network, big network. Pero to do this, kailangan tamang way. So, isi-share ko sa inyo, may 3 kong tips na isi-share. Which is, I believe, yung iba ginagawa na. Pero kailangan kasi to consistent. Okay. So, sa pagbibuild ng network, hindi kasi pwedeng direct-direct lang tayo. Baka just for you give me 5 ka, okay na. Meron ka ng downline, okay na. Hindi. We should create a habit. Okay? Una, 90-day burn challenge. This is a never-ending program. Nakalagay 90 days. Ibig sabihin, 90 days lang means okay na kami after 90 days. Hindi ka mag-crown alpha mentor in 90 days. Mm-mm. Okay? Negative yun ah. Kasi baka naman may makagawa in 90 days. Di natin masabi, di ba? Pero para sa akin, kung smart way ang goal na to, yung 90 days, kulang talaga yan. This is just a starter. Your first 90-day burn challenge. Yan. Kaya tayo dapat may goal setting. Yan kasi yung may 4 phases kasi ang 90-day burn challenge. May goal setting ka. May numbers game. Tapos may pre-launch, may activities kang gagawin. May launching ka. Ito na yung kasi yung pre-launch planning pa lang. Yung launching, ito yung ano na, yung ano na, yung ano na, on the goal na. Ginagawa na siya. Nagsa-start na yung activities and all. And then the event, which is to check if na-meet niyo yung targets. Kasi yung event, kahit hindi naman siya talaga event like awarding, di ba? This is more on graduation. Yung pwede kayo mag-meeting lang kung sa starting ka pa lang, kung bago ka pa lang. Example, target mo 50 na tao. Yung 50 na tao na yung kasya yan sa McDo. Tapos mag-get together lang kayo, kain lang, congrats, ano yung mga share nyo, ano yung mga ginawa, yung sino yung mga nag-perform ng maganda, yung mga kumita ng malaki. But somehow, sa atin kasi, ano na, nasanay na event proper. No, yung may program, may nakadamit kang maganda, maayos, tapos may mga certificates. Kasi nakikita na nakakopya na natin. Pero, 'di ba, case to case kasi yung event na 'yan. And again, it's more in graduation. How did we do or how did we do good or ano yung mga challenges na nangyari nung 90 days. Yan po siya. Okay? So, this is, again, sabi ko kanina, never-ending program. Kasi after 90 days, dapat may sunod another 90 days. Kasi for sure, ano ba, satisfy. Sa 90 days na yan, yung magiging result mo dyan, kung ma-hit mo yung mga goals na yan, na sinet mo, for sure, makukulangan ka na. Kasi 'di ba ang potential, hindi naman siya nakikita ngayon. Ang potential lumalabas after the challenge. So, pag tuloy-tuloy mo 'yan, yung potential mo na una mong nakita, akala mo yun lang, meron pa palang iba pang potential, may iba ka pa palang galing na hindi pa nalalabas, which matutulungan ka by doing the 90-day burn challenge habitually, na paulit-ulit.
Kaya nga kami, like sila Mentor Aiza, sila Mentor Elina, nagkaroon sila sa Team Warriors ng 90-day burn challenge. May batch 1, may batch 2, may batch 3. Nagtuloy-tuloy. Kasi bitin. Bitin yung 90 days. Kulang, hindi pa na-hit yung mga gantong goals. So, pwede mo siyang ulitin. And maganda dyan, ikaw na nandito, ma-experience mo siya. Kailangan mo makasali sa 90-day burn challenge. And once na nandito ka sa challenge na to, you have to make sure na magka-result ka. Hindi pwedeng matapos yung 90 days na kung ano ka nung day 1, yun ka pa rin ng the 90th day. Why? If you ask me why, kasi hindi mo siya mapopromote ng maayos sa mga next sa'yo. Walang join after mo. Paano kung downline mo yan, gusto mo din niya mag 90-day burn, tas wala ka naging result? Sasabihin nila, ba't ako join dyan? Masasayang lang yung 3 months ko, yung mentor ko nga nandyan, wala naman nangyayari. 'Di ba? Kaya, if you join the 90-day burn challenge, commitment talaga to. Kailangan from day 1 up to the 90th day, which is 3 months yan lahat-lahat, may goal kang mahit based dun sa sinet mong goal nung day 1 or before mag-start si 90 days. Kasi promotion to. It's a matter of promotion. Kasi kung nagawa mo siya, nagka-result ka, nagawa mo siya ng tama. So pag gawin niya ng downline mo, magkaka-result din siya. Wala nang ibang mangyayari kundi same lang. Kasi same at paulit-ulit lang naman yung activities na ginagawa. Dadating yung time, dahil nga naka-join ka, na witness mo paano, na experience mo paano yung mga ganto, ganyan, etc. Pwedeng ikaw na yung magpa 90-day burn challenge. Okay? So, hindi mo kasi siya mapapasa pag hindi mo rin na-experience at nagawa ng tama. So, ikaw muna. And again, this is a very important program na kailangan mong ma-witness, kailangan mong ma-master, hindi lang maka-join, ma-master mo talaga siya to build a big network. Okay? Kung gusto mo lang naman, kailangan mo, paano natin ma-reach yung 3 million per week kung hindi natin alam mag 90-day burn? Hindi natin na-experience yan. So, kaya kailangan makasama ka dito and matry mo din siya from you sa downlines mo. Okay? That's number 1. Number 2, sorry. Mes, paano po yung goal setting, pre-launch, launch, yan? Yung mentors nyo na pong mag-explain yan. Kasi may separate session to explain the 90-day burn challenge itself. Okay? Next, follow the formula. Yan. So, dito, ang maganda kasi, if we follow the formula, makikita nila yung leadership mo. Makikita nila na, ibang klase itong mentor, hindi lang siya basta mentor. May leadership siya. Meron siyang pinapakitang influence. Also, may result. 'Di ba? Wala eh. Susundan mo yung formula, so meron kang resulta. May masasabi talagang may nakuha ka dito sa negosyo. And because of that, you are representing the next generation. Hindi to yung mga yep. O kung may downline kang yep, yes. Pero we're talking about everyone from you pababa. Yung downlines mo, magiging downlines mo, nila, and so on. Yan yung mga next generation. Ibig sabihin, yung mga tao after mo. Yung mga next sa'yo, sa iba mo. Yan yung next generation. So, yan yung mabibigay ng formula. Leadership, results, and representation. Okay? So, meron kaming mentoring last time with VP. And may isi-share ako sa inyo na about the formula. Kasi maganda to eh. Ano ba yun? Um, bakit wala dito? Teka. Di siya nag-automatic.
Yan. Formula. Okay. Alright. So, bakit tayo may formula dito sa business sa I Am Worldwide? Kasi dito, pag may formula, itong formula kasi sa network marketing, mas mapapadali natin makuha yung mga target goals natin. Lalo na kung malaki-laki ang goal na yan. And we're speaking of pangarap. Okay? Mga gusto mo talaga sa buhay mo and para sa family mo. Pero kasi hindi siya overnight, okay? Kailangan talaga daanan yung process. And in terms of the formula, hindi pwede mag-skip. Kung gusto mo mag-skip, okay. Pero sayang eh. No, hindi magiging tama yung equals niya. Parang 1 + 1 = 2. May 1, tapos may 1, tapos bago maging 2. So, parang ganun din yung formula. Kailangan talaga daanan mo siya. So, example daw, example ni VP. Meron tayong dream house, 'di ba? Dream house and lot. Hindi yung basta lang kasi ito lang yung afford mo, ito lang yung kaya for now. Hindi yung dream mo talaga na bahay, yung gusto mo. Yung hindi mo lang binayaran, binayaran mo masaya ka kasi bongga talaga. Kaso lang, hindi man agad-agad yung ganun. Magkano yun? Kung aalamin mo lang din talaga yung price, medyo rare, di ba? Parang yung bahay ni Mentor Marlon. Diba? Sobra. Hindi siya agad-agad. Pero kasi sa business natin, if masundan mo yung process, hindi siya sobrang tagal mong makukuha. Mapapaikli mo siya. Mapapaaga mo siya makuha. Okay? Dali. Yan. Example, yung sa sasakyan, di ba nabanggit ko kanina, tool. So, ano siya to leverage your business. And kapag nakita kasi ng downlines na nakapaglabas ka ng car, eh di kaya pala. Ganun kasimple. Also, kung nagagamit mo yung car in the business at nagpo-produce siya ng income, eh di ma-inspire sila lalo. Yung hindi lang na-inspire kasi naglabas ka ng car, tapos nahihirapan ka pa din. No? Ibig sabihin may mali eh. No? Hindi talaga na ma-maximize yung result. Yung iba, nahatak yung car. Yung iba naman, binibenta na nila or pinaparent. So, hindi kasi pwedeng ganun. Kailangan talaga mag-produce siya ng income. Kasi that's how talaga makikita ng downlines natin na ganito pala dapat gamitin. Okay? So, if everyone knows how to use the tool, di everyone will uh, benefit from it. Diba? Kasi lahat tayo alam natin paano gamitin. And also, upgrading. Yung upgrading, example, may car ka na. So, upgrade ka naman ng sports car. Bakit? Kailangan pa ba yan? Pwede bang bahay na lang? O pwede bang iba na lang, condo na lang? Ganyan. O yung iba lumalagpas, nagsiskip. Pero kasi ganito siya. Yung condo, yung bahay, nakaka-inspire naman din yun dahil property yun. Kaso lang, hindi mo nga siya madadala. 'Di ba? Pag may talk ka, pwede mo dalhin yung susi, pwede mo pakita yung picture. Pero, makakapunta ba sila lahat doon? Makaka-visit ba lahat doon? Pwede din naman, kaso nga lang yun nga lang. Ang condo, ang bahay, ang property, hindi siya asset kasi tinitirhan mo siya. Pero kung ipapa-rent mo siya, asset yun. Okay? Eh sa'yo yung titirahan mo yung sa katitira, di ba? Kaya nga, etong dream house, malaki-laki talaga, 'di ba? Malaki ang kailang ilabas diyan. So hindi pa muna siya. Kailangan mo muna ng another tool to produce a bigger income. Sabi nga ni VP, big investment, big income. So, pag reinvest ka, kasi reinvestment yung mga result dito, lalo na yung sasakyan. Pag mag-reinvest ka ng mas magandang car, magpo-produce yan ng mas malaking income. Which it happened.
Okay? Example, si VP, nagkwento siya. First car niya, Strada. Pick up. Okay? Minaximize niya talaga yan. Sobrang taas ng mileage. Ngayon, nakita niya parang kailangan ko na ibenta, 3 years kasi na ano siya na ano yun, yung na-stuck siya doon, parang hindi na, ayaw niya mag-upgrade nung una, pero kailangan eh. Kailangan sa business, may formula. So, nabenta niya, mababa na lang. Okay? Nag-upgrade siya. Yung next car niya, Ford Mustang. Tapos, nung na-maximize na rin niya yung Mustang, taas din ng mileage, hindi niya na binenta. Pinasa niya na sa downline. Okay? Pinasa niya na sa downline para mag-produce pa din. So, ngayon, ang magiging tingin mo dyan, o tingin natin dyan, ay, parang sayang kasi mababa na lang nakuha. 'Di ba? Na ano na, nagamit na, tapos hindi pala yun sayang. Kasi, nagbalik naman siya ng malaking income sa'yo. Kumpara sa nilabas mo dyan, ang laki naman ng naipasok na income. Which na-experience ko din yan, ha? Sabi ko nga, oo nga, no? Hindi na ako nang hinayang na ibenta na ng mababa kasi ang laki naman pala ng nailagay, ng nadagdag nung nagkaroon ng sasakyan. So siya, sabi ni VP, nag-produce yan ng milyon, nag-8M ako dyan, tapos ah nasundan ng SLK, yung Mercedes-Benz, tapos nagkaroon pa siya ng Range Rover, and etc. Sunod-sunod na yan. Okay? Sabi niya, tandaan, ang purpose ng reinvestment or result, paglalabas ng result, is para lumakas palalo yung grupo mo. Yun nga lang, pag nag-invest ka dito, pag naglabas ka ng result, dapat mabawi mo yung nailabas mo. Dapat kumita ka. No, gamitin mo talaga siya. Okay? Yun yung ano niya, yun yung sinabi niya. And bakit mag-upgrade? Again, big investment equals big income. Huwag kang manghihinayang sa nilabas mo. Isipin mo yung ibabalik niyan. Alright? So, yung mga wala pa ditong first car, alam nyo na. Yung mga may car na, and tingin mo medyo tagal na rin, 'di ba? It's time. 'Di ba? I-plan mo na yung next car mo. And aside from the car, kasi part yan ng formula, yung ranking din. Alright? Mas maganda nga na unahin talaga tong rank as much as possible. First month, first year mo pa lang, 'di ba? Diamond ka na. Talagang as in, day one pa lang, ni-network mo na and everyone you talk with, pinag-uusapan nyo, ranking. Ibig sabihin, everyone na papasok sa'yo every day, ang mindset niya, mag-rank up, mag-rank up, mag-rank up. Kaya, possible talaga yung diamond ng isang taon. O kung naka 1 year ka na, okay lang, bawi ka. O try mo ngayon. Give yourself another 1 year. Mag-diamond ka. Nasa planning yan eh. Tapos yun, first million mo, first sports car mo, kailangan lang siya naka-goal, nakaset siya na, ah, naka-plan siya ng with timing, with timeline. Okay? Actually, meron ako dyang another training about setting goals eh. Nakalagay dun yung mga time frame. Yung kumbaga, ideal time frame. Hindi man siya lahat na-perfect yung time frame. Pero yun yung actually ideal na dapat ganong month, ganong year, tapos mo na to, nagawa mo na to. Kasi that means talaga 100% na ginawa mo yung network, ginawa mo yung business. Pero ba't may mga natatagalan? Hindi naman yun masama. Hindi naman yun pangit. It's just that hindi kasi agad full time. Hindi kasi agad 100% nung nag-start sila. Kaya may mga natagalan, 'di ba? Pero yung mga nagsa-start na, bumabawi na, yun, doon kayo mag-start ng time frame. And mas bilisan nyo kasi natagalan na nga, di ba? Kasi kailan lang tayo nag-decide. So, ganun. And then number 3, ayan, move tayo sa number 3. Set your 5-year plan. Okay? Bakit 5 years? Bakit gusto nyo ba, 10 years pa? Gusto nyo ba hanggang 65, 70, 80 years old? Kaya mo pa ba mag-talk nun?
'Di ba? Kaya mo bang mag-drive ng ah ano to? Ano ba yung ano ba yan na ano ko doon sa pangalan ng car? Yung ano, ano anong kotse ni Mentor May tsaka Mentor Marlon? Ano ba yan? Diyos ko. McLaren, ayun, Diyos ko po. 'Di ba? Kaya mo pa ba mag-drive ng McLaren at 80 years old? O kung gusto mong patagalin, eh wala namang pipigil sa'yo kung gusto mong matagalan. Kaso nga lang, sayang naman. 'Di ba? Kung pwede mo nang makuha ng early. Kasi 'di ba napapamana siya? Imagine mo, kung makailang kang supercars dito, 'di ba? I-experience mo lahat 'yan hanggang pagtanda. Tapos, pwede mong ibenta, pwede mo namang iwan sa pamana mo sa mga apo mo o bilhin nila sa'yo. Bilhin nyo to, hataw kayo para ibigay incentive. Ang dami kasi talagang pwedeng gawin, right? Sa mga resulta na yan. Now, ito yung 5-year plan natin. Actually, marami namang pwedeng i-plan in 5 years. Pero I'll give you an idea since building tayo ng big network. Kung ano ba talaga yung dapat mindset natin dito sa 5 years. Okay, sa first year natin, ang effort natin, 100% tayo lahat. Okay? Sa first year. Sa first year mo, ikaw mag-i-invite, magpo-prospect, magdidirect, ikaw magta-training, ikaw magduduplicate, ikaw magpa-process ng ganito, ganyan, ikaw magpapaship, ikaw lahat sa first year. Pero on your second year, 80% na lang sa'yo. 20% grupo mo na. Okay? May nung mga nakakausap ako, every time na nandito na ako sa second year, may nakakausap ako, sabi, Mens, third year ko na, fourth year ko na. Ako pa rin lahat. Normal yon, nangyari yon. Kasi ibig sabihin, may kulang or may mali kang ginawa nung first year. Ano po yun, Mens? Hindi mo na-create yung 20%. Okay? Ang second year mo pala, para maging 80% ka na lang at may 20% kang grupo na sumasabay, establish mo pala yung 20%. Hindi pala yun automatic. Kasi na-experience ko yan eh. Sabi ko, 1 year na ako bakit ganun? Yung mga downline, sumadirect ko, hindi naman ako sinasabayan. Kasi wala pala ako naturuan. Wala pala akong na-push na duplicate. Wala pala akong napaset ng goal na, guys, kahit 5 lang, alam mo yung kahit 10 lang, or 2 lang, kahit 2 man lang, na naturuan ko na at least on my second year, kasabay ko na sila. 80% na lang sa akin, 20% sila na. In-establish pala yung 20% on your first year. Okay? Ibig sabihin, first year pa lang, magduduplicate ka na pala, magtuturo ka na, para kasabay mo na siya sa second year. Now, pag nagawa mo yun, on your third year, 50% na lang. 50-50. No, hindi po yung sa emergency room ha. No, yung kailangan mong ganun yung account mo kasi anyari ba't nawala naging zero? Okay. Ibig sabihin nito, 50% na lang yung effort mo, 50% sa grupo mo na. Okay, pag nagawa mo yung first year ng maayos. And also, sa third year, kailangan magka-result lahat. Kasi hindi siya magiging 50-50 kapag ikaw lang yung may result. Example, ikaw yung mentor, ikaw lang may result, edi ikaw lang yung laging hinihila. Ikaw lang yung laging hinahanap, ikaw na lang laging inaasahan, kasi ikaw lang yung marunong, ikaw lang yung may result. Kailangan pala, 50% same na kayo. Alam niya yung alam mo, kaya na yung ginagawa mo, same kayo may mga resulta. So 50%, 50% sa'yo, 50% may gumagalaw na dyan. No, paminsan ka na lang kailangan. Yun yung ibig sabihin ng 50%, hati na kayo sa lahat. O example, yung mentor mo nag-upgrade sa sports car, kailangan ikaw din. Okay? Nag-rank up siya, kailangan ikaw din. Naglabas ng first car, kailangan ikaw din. Kaya tayo pinupush ng mga mentors maglabas kasi para mapagaan lahat.
And dadating yung time, ikaw din. Ganun din ang mangyayari sa'yo. Kasi people do what they see. 'Di ba? Monkey see, monkey do, sabi nga. So, ganun lang. Yung 50%, if your mentor is pushing you to uh, start planning for a result, maglabas ka na ng ganito, ganyan, that's for the team. That's for you, for everyone. Kasi magkahati talaga kayo dun. Ng tulungan talaga to, 50%. Di lalaki yung buong team. Okay? Yun po yung sa third year. Now, on the fourth year and on the fifth year, yun yung maganda. Kasi magmo-momentum yan. 20% na lang sa'yo, 80%, grupo mo na. Or sometimes, nagja-jump na yan, 100%, grupo mo na. Okay? Pero still, dahil nga meron tayong higher goals, hindi naman tayo nagsistick sa isang goal, tapos na, di ba? Wala. Paano mo makuha yung pangarap mo? Yung pinag-uusapan nating long-term business. Hindi naman yun mangyayari ng agad-agad. So, ngayon, rebuild ka. On the fifth year, pwedeng, example, yung na-experience ko. May grupo na, may mga leaders na, sila na nagbi-build na rin sila, may mga results din naman sila, pero I'm still rebuilding kasi kailangan ko mag-crown alpha mentor. Kailangan ko rin ma-hit yung ganito, ganyan. So, ganun din lahat. No? Rebuild pa din. Kasi, maganda naman si rebuilding pag dumating na yung time na to, hindi na kasing hirap kung paano ka nag-start nung first year. Kasi, may 100%, sorry, may team ka na. Excuse me. May na-build ka ng team. So, meron ng gumagalaw. 'Di ba? Nagpa-passive income ka na diyan. Magagawa mo na yung mga kailangan mong gawin ng mas mabilis, mas magaan. Kasi, na-establish mo na yung 5 years mo. Now, on your sixth year and onwards, rebuilding ka na lang. Uulitin mo na lang siya, pero leverage ka na. Pwedeng, kagaya niyan, may mga IBP na per team, magagaling na mag-talk. So, pag meron akong direct or invite, pwede kong pa-join dun. Tama? Dati, nung nag-start ako lahat eh. Di ba? Paus talaga, no? Walang tulog, ako lahat. 'Di ba? Sobrang blessed talaga natin sa totoo lang ngayon. Um, Share ko lang din yung isa sa mga na-share ni VP last time. Kasi way back sa previous company, ang dami talagang pwedeng i-compare. We don't want to compare, pero ang laki talaga ng difference. No? Na sobrang dali na ngayon, sobrang ganda pag min-maximize mo talaga si I Am Worldwide. To compare it to the previous company and also even other companies existing right now. Ang laki talaga ng difference ng meron tayo sa I Am Worldwide. So, ngayon, ang kailangan na lang nating gawin talaga, mga mens, is to start, 'di ba? Seryosohin talaga natin. Talagang itodo na natin siya. So, I'm gonna give you, this is a freebie. Yeah. Hindi talaga siya kasama sa mentoring. Kagaya nung, hindi ko alam sa Blast yata to, na-share ko siya. Sample lang ng target goals. Ito yung actually ginagawa sa focus project for 90-day burn. So, make sure lang na meron kayo nito. Yan, yung earning goals. Yung goal mo na dapat kailangan mo kumikita ka kasi kailangan mo magbayad. Kailangan mo ng ganito, monthly expenses. Kailangan mo rin magkaroon ng savings per month. May binabayaran kang car or kung wala pa, kailangan mayroon ka ng babayaran. 'Di ba? Kailangan maglabas ka na para isama mo yan dito. And then also, ano yung goal mo na income? 'Di ba? To compare it, example, baka working ka, sumasahod ka. Magkano yung income mo currently and then plus yung income na gusto mo sa IAM. So, yan siya. Then, your action plan is, pag nakuha mo na yung magkano yung mga kailangan mo na target income goals or earning goals mo sa IAM, ito na yung action plan mo. 'Di ba? Kasi IAM 5 lang naman ang trabaho natin talaga dito eh.
kung tutuusin, up to now, in my 7 years sa I Am Worldwide, prospect list pa din ako. Di ba? Nagsusulat pa rin ako sa notebook. Kasi hindi nag-stop, ang dami pang tao na pwedeng kausapin, dami pang pwedeng ma-invite. So, I have to rebuild my uh, prospects, yung connections, okay? Yung list. Now, this is important, okay? Itong tatlo na to, dapat may invite ka every day. So, ilan yan? Kaya siya may question mark kasi you have to identify your target goals. So, this is every day. Ilang invites daw per day ang gusto mo at saka kakayanin mo based sa situation mo or time mo ngayon. Also, ilang talks per day? Iba kasi yung invites. Yung invites, ito yung nakakausap mo lang. No, yung nata-target mo lang na tao, na nakikilala mo, nakukuhanan mo ng information, ng contact number. Then yung talks, ito yung talagang natapos mo yung presentation, na presentahan mo, na close deal mo din. May iba pa yan. And then, ilang paints per day? Everything is per day. Kasi hindi mangyayari ang weekly, ang monthly, kung hindi mo gagawin siya per day. Tama? Walang pay in weekly, walang pay in monthly kung hindi mo rin naman i-workout every day. Kasi hindi lahat nagjo-join agad. So, kailangan every day natatanim tayo. Alright? So, yan po yung action plan. And then, sample ng uh, uh, ito yung example lang to ng computation na ma-reach mo yung target income. Example, based dun sa earning goals mo, yung mga kailangan mong bayaran. Example, based dyan, ang total na kailangan mong kitain sa IAM is 100,000 pesos. So, if ikaw ay naka-silver, you maximize the active income first. Kasi hindi natin control yung passive, yung weekly sa team sales. 'Di ba? Hindi naman pag sinabihan mo yung downline mo, Mes, mag-give me 5 ko today. Hindi naman yan mag-give me 5 automatic today. 'Di ba? So, hindi mo control. Ang control mo lang ikaw. Kailangan ko mag-give me 5 today. Okay? So, ngayon, kung silver ka, to reach the 100,000 pesos income every month, ito pala yung kailangan mo. 'Di ba? May 24/5 tayong give me 5 commission pag nakalimang silver. I-multiply mo siya sa 5 times, yung give me 5 mo. Meron kang 122,500. O, example, minimum income mo yan, halos exact lang dun sa target income. So, kung limang give me 5 to, limang sets to ng give me 5, limang tao, isang give me 5, di ba? So, 5 times 5, you have to reach 25 silver 2.0 directs every month. No, sa isang buwan, kailangan mo pala ng 25 na tao na mag-silver. And syempre, mukha siya ang dami, no? Weekly naman ng ating cut-off. Weekly rin ang ating payout. So, i-divide mo siya sa 4 weeks para hindi siya parang ang dami. So, sa 4 weeks, you have to have 6 to 7 silver directs per week. Hindi ko na ilagay ang per day. Kasi, ibig sabihin lang yan, kung 6 to 7 silver directs ang kailangan mo sa isang linggo, kailangan may pay-in kang isang silver a day. Okay? So, ganun. Or dalawahin mo every day, every other day, para lang ma-reach mo tong 7 silver in a week. Pero, ang maganda kasi dyan, pag na-maintain mo to, pag consistent ka dito, meron ka 100,000 pambayad, 100,000 na income target monthly na nare-reach, which is 122. Imagine, give me 5 bonus pa lang to. 'Di ba? Iba pa yung benta mo, iba pa yung copper, or iba pa yung mga ma-refer mong ibang package, sa silver pa lang to. Okay? What if naka-gold ka? O di alam mo na yung sa silver, tapos meron ka pa sa just for you. Sa just for you naman, kung eto pa din yung sample income target, 100,000, mas onti ang kailangan mo. Kasi ang just for you, gross, 60,000 sa apat.
So, pag minultiply mo to, dalawang sets ng Just For You, meron kang 120,000 pesos. So, dalawang set ng Just For You times 2, 2 Just For You times 2, apat kasi yun, no? So, 4 times 2, 8. 8 gold directs per month. Okay? Tapos, ipag-divide mo siya sa isang linggo, 2 gold directs per week. So, in 7 days, dalawa lang na tao na mag-gold. Diba? Tapos, every week yon kasi in 4 weeks. So, meron kang 120,000 per month. Kaya pala siya. 'Di ba? Pag nakita mo lang talaga yung paano, pag na-maximize mo lang talaga si active income. Ito pa, kung naka-Jade ka, tapos na. Di ba? 100K lang yung expenses mo. Ang just for you mo sa Jade, kung naka-Jade ka, 300K, makaapat ka lang na Jade. So, kahit isang set lang ng Jade for you sa isang buwan, bayad mo lahat. Monthly expenses, may savings ka, may pambayad ka pa ng car, tas dagdag pa sa income mo, 'di ba? Lahat meron. So, wala talagang excuse na hindi ka kikita dito pag nalaman mo paano. Tama ba? Naku, mali pa yung ano ko dito. One give me five. Dapat just for you yan. 'Di ba? So, pag nalaman mo yung paano, madali na lang yung next na gagawin. Okay? So, I hope marami po kayong natutunan, mga mentors, kasi kailangan na lang natin gawin, start now. Oo, not tomorrow. As in now na. Okay, start na natin agad. Huwag nating patagalin. Kasi ang goal natin pare-pareho, sabi nga sa Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Hindi na lang to sa sarili natin eh. Tama ba? Kapag kasi sarili mo na lang ang iniisip mo, gagawin mo yung medyo hindi hindi masaya. Pero pag inisip mo na gagawin mo siya because may pamilya ka, may anak ka, 'di ba? Mayroon kang mga naisip mo yung next generation, ay kasi mapapamana naman to sa kanila. So ba't di ko pa gawin? Ba't di ko pa establish? Dadating naman yung time sila naman makikinabang, 'di ba? And then we're done. Yan. Thank you so much, Team Reborn and Team Gravity. Aabangan ko po ang inyong mga result. Siyempre, doon tayo sa ranking kasi again, maximize natin yung compensation plan ng IAM. Okay? Para naman yun sa ating lahat. Yun lang po and congratulations. God bless. Ayan, thank you so much po sa ating Blue Diamond mentor na si Mentor Kat, 'di ba, Mens? Ayan. So mga Mens, ang daming kamusta naman po ba kayo? Nakakahinga pa po ba kayo? Ayan, nandiyan po ang ating mentor Eric. Amazing morning po, Mens. Talagang meron pa talaga tayong celebrity for tonight, 'di ba? Amazing morning, Yan. everyone. Kamusta lahat? Amazing morning po. Si Mentor Ai Ayo, sa Dubai. Oo. Tapos si Mentor Elina yung sa Hong Kong na for good na. Ay, wow. Yung Ang team nila galing. yan. Congrats sa inyo lahat, ha. Nakakatuwa. Pag nakikita marami nakasama sa ganitong mentoring, no? Ibig sabihin, willing lahat. Yes. Nakakatuwa. Hindi naman ako mag-share, pero may papayo ko na lang, since nandito na rin kayo, tuloy-tuloy lang, di ba? Go lang ng go, kasi sayang eh. Sayang yung panahon, ganun din naman. Gagawin natin o hindi natin masasabi kung ano yung magiging outcome, maiging ang gawin na lang. Yes. Diba? Katuwa naman. Ayun, thank you, mentors. And sana susunod na makita-kita, may mga kanya-kanya na kayong mga sports car, supercar. Diba? Thank you, everyone. Yan.